Hindi talo kay taon ni. Ang ko guys, yung tubig. Tumakas termos guys. Habang tumatagal, lumalim ang distrust. Hindi sigurado ang leadership kung hanggang saan ang susunod na utos ng Artesh, lalo na kung ang utos ay laban sa sariling mamamayan. Kaya mas lalo nilang pinili ang IRGC. Sa mga sanina guys, namin nagisi. Ito ang dahilan kung bakit naging mas makapangyarihan ang IRGC sa loob ng Iran. Klaro naman Pero to. ang setup na ito, Brani guys. symbol sa ibabaw. Maniin na lang guys. Kung ano sanina guys. Dahil kapag dumating ang punto na kailangan pumili ng panig at dalawang puwersa, hindi na ito simpleng military issue. Magiging laban ito ng loyal control at kapangyarihan sa loob mismo ng bansa. At dito, nagsisimula ang hindi sa labas ng Iran, kundi sa loob mismo ng sariling sistema nila. Habang lumilipas ang mga taon, mas naging malinaw kung sino talaga ang pinapaboran sa loob ng sistema. Unti-unting binuhos ang resources, authority, at access sa IRGC hanggang sa sila na ang naging sentro ng halos lahat ng strategic operations ng bansa. Sa military side, sila ang unang binibigyan ng modern equipment, advanced missile systems, drone technology, at specialized units. Lahat ito napunta sa kanila. Hindi lang sila pang-depensa, sila ang ginagamit para mag-project ng power ng Iran sa labas ng borders nito. Sa bawat conflict sa Middle East, may presensya ang IRGC sa pamamagitan ng mga grupong sinusuportahan nila. Pero hindi lang sa military natapos ang expansion nila, pumasok na sila sa ekonomiya. Nakakuha sila ng control sa malalaking infrastructure projects, energy sector, at iba pang critical industries. Habang lumalaki ang influensya nila, mas lalo silang naging independent sa traditional government structures. May sarili silang network, sariling resources, at sariling sistema ng operasyon. Sa ganitong setup, lalong napag-iwanan ng Artesh. Habang ang IRGC ay lumalakas sa bawat aspeto, ang regular army na nagiging limitado ang role, defense lang ang focus, at bihira silang isama sa mga high-level strategic decisions. Kahit sa budget allocation, hindi sila ang priority. Resulta nito, lumawak ang gap sa capability at influence ng dalawang puwersa. Sa loob mismo ng military system, nagkaroon ng hindi balanseng distribution ng kapangyarihan. Ang IRGC may direktang linya sa leadership, samantalang ang Artesh nakaasa lang sa chain of command na mas mabagal at mas kontrolado. Ibig sabihin, kung may bigla ang desisyon o operasyon, mas mabilis kumilos ang IRGC. Habang tumatagal, hindi na lang ito simple preference. Naging dependency na ng IRGC. Sa kanila umaasa ang leadership para sa internal security, external operations, at kahit sa pagpapanatili ng political stability. Sa bawat krisis, sila ang unang tinatawag, pero may kapalit ang ganitong sistema. Habang lumalakas ang IRGC, mas lalong nagiging isa ang sentro ng kapangyarihan. At kapag ang isang sistema ay masyadong nakapokus sa isang Para guys, ayan mong di pa may di. vulnerable ito, Para guys. magkaroon ng problema sa mismong puwersang iyon. Hindi talo kay Hindi guys. ito ramdam sa panahon iyon. Sa ibabaw, Dito tayo sa simbahan. Ano siya guys? pero sa ilalim, unti-unti lang nabubuo ang pressure. Isang imbalance na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Ano yung ba may ganina? Habang nakatutok ang buong sistema sa pagpapalakas ng military at pagpapalakas ng influence, Watching.